Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So, gusto ko po munang batiin si Ma'am Leonarda Floreza. So, maraming salamat po sa inyo sa super thanks. At I hope nakakatulong po ito, yung mga devotions natin sa inyong paglagong spiritual. So, thank you po. Tuloy po natin yung ating talakayan po about growing deep, being rooted in God's Word. Yung paglago po natin, hindi lang pataas, kundi palalim din. Hindi lang mga dahon at namumunga, kundi yung ugat din natin ay umaabot doon sa salita ng Diyos, talagang rooted, nakakapit sa salita ng Diyos. So yan po yung series po natin ngayon hanggang bago po magpasko. So yung talata po natin ngayon ay matatagpuan po sa Colossians chapter 3 verse 16. Ayan, kitang-kita pala yung pasa ko sa mukha, no? Kinagat ng anak ko yan nang natutulog ako kanina. So, sabi po dito, Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly. Napakaganda, no? Let the word of Christ dwell in you richly. Yung talagang managana at manirahan sa atin ang salita ng Diyos. Teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. Verse 16 po sa Tagalog, Colossians 3:16. Itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang mga aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting spiritual na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. So yung unang katuruan po natin ngayong umaga ay ganito po. Number 1, our growth is both personal and communal. Tayo po mga Kristiyano, tinawag tayo ng Panginoon upang lumago mula sa pagiging baby Christian, no? Kailangan talaga maging adult ka, full-grown person. Hindi pwedeng ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, baby ka pa rin, no? Kaya makikita niyo po yan sa susunod nating mga talakayan. Hindi na tayo pang gatas, pang solid food na tayo. Now, yung paglago po natin, ito po ay personal. Okay? Ibig sabihin, lumalago tayo individually. You as a person, no? Lumalago tayo sa ating relasyon sa Diyos. Pero hindi po yun natatapos doon. May kasabay po yun. Kasabay po nun yung paglago natin as a community. Kaya po, tinawag tayo ng Panginoon, hindi lamang lumago personally, kundi communally. Ibig sabihin, communion with a community. Kaya ang Panginoong Jesucristo, nung siya'y naparito, nagtatag siya ng church. No? Of course, yung assembly ng Diyos, yung church, hanggang Old Testament yan. Sa New Testament, mas nagkaroon ng clear understanding yung mga tao na, teka, yung church pala ni Jesus, hindi pala ito limited lang doon sa templo, limited sa Israel. Ito pala ay pang buong mundo. Sabi ni Jesus Christ, upon this rock I will build my church. So yung church po ng Panginoong Jesucristo, ito po ay community, Christian community, na hindi po ito yung relihiyon na kailangan mo i-register sa sect, tapos pag may pangalan ka na, sasabihin ng maraming kulto, yun ang sinasabi. Kami ang tunay na reliyon. Ito yung pangalan namin. Ito yung makikita sa Biblia. Ito yung tunay na reliyon na tinatag ni Kristo. Hindi po ganun yon. Ang church ng Panginoong Jesucristo, kahit hindi mo i-register sa sekyan, kahit wala ka pang pangalan, as long as you gather together, you worship the Lord, you have this commitment to Jesus, nag-gather kayo for the purpose of edifying one another and worshiping the Lord, church yon, body of Christ yon. So, hindi mo kailangan ng maraming, kailangan meron ka pang relihiyon na, yung sinasabi ng iba. So, yung church po, tinatag ng Panginoong Jesucristo yan. Ang purpose po niyan, masamba siya. Sambahin natin ang Diyos as a community. At the same time, lumago tayo sa church. Kaya po, ang growth natin is personal and communal. Kaya sabi rito sa mga talatang ito, let the word of Christ dwell in you richly. Sa inyong mga pagtitipon. Teaching and admonishing one another. Magturuan-turuan nyo ang isa't isa. Magpaalalahanan kayo. Singing psalms and hymns and spiritual songs. Mag-awitan kayo. Magpuri kayo sa Panginoon na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So it's communal. Pangalawa po, we learn more when we teach one another. Tandaan niyo po ang sinasabi rito, hindi ito yung isa lang magtuturo sa
sa lahat, no? Ito po ay ang church po ni Jesus, pwede nating turuan ng isa't isa. Pwede tayong magpaalalahanan, pwede nating i-rebuke yung bawat isa. Pwede nating i-correct yung bawat isa. So, mas natututo po tayo when we do that. Isipin niyo po, may natutunan ka, isang prinsipyo sa Biblia. Tapos yung kapatid mo na sa pananampalataya ay medyo tumataliwas, no, sa katuruan ng Panginoong Jesucristo, namumuhay sa kasalanan, pwede mong gamitin yon bilang paalala sa kanya. So, habang pinapaalalahanan mo siya, pinapaalalahanan mo rin yung sarili mo. Kaya yung paglago mo sa iyo sa sarili mo, doble. Parang ako po, yung ginagawa ko, nagtuturo ako sa iba, pero yung tinuturo ko sa sarili ko, talagang mas lalong tumitimo sa puso ko. Kasi bago kayo matuto sa akin, natututo muna ako sa salita ng Diyos. So, we learn more when we teach one another. Now, kung wala kang intensyon na yung natutunan mo sa Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, wala kang intensyong ituro yan sa iba, babagal yung paglago. Puro ka consume, pero hindi mo naman na i-share sa iba, hindi na dodoble yung impact sa iyo eh. Kasi the more you teach, bago mo ituro yan sa iba, ikaw muna yung natututo sa salita ng Diyos. Kaya po mas mabilis matuto ng salita ng Diyos, mas mabilis lumago kung ikaw, sinishare mo yung mga natututunan mo. So, we learn more when we teach one another, when we teach other people. Number 3, isolation is a devil's trap. Kapag in-isolate natin yung ating mga sarili, ito po ay trap ng kaaway, no? Kung gusto mong masira ang iyong buhay o yung Christian life o malayo ka sa Panginoon, magliwaliw ka sa mundo na ito, tapos ayaw mo nang bumalik sa iyong church, sa iyong pagtitipon, you try to isolate yourself. Ang problema kasi ng maraming mga Kristiyano, no? Pag nagka-problema, hindi attend sa gathering. That's one of the biggest problems, no? Akala nila pupunta ka lang church pag okay ka. Pero sa totoo lang, sa panahong hindi ka okay, sa panahong ang dami mong problema, ang dami mga personal issues, yun yung mga panahon na dapat mas lalo kang kumapit sa iyong kapwa mananampalataya. Yun yung mas lalo ka dapat lumapit at makipag-usap sa kapwa mananampalataya. Yun yung pinaka dapat na lalo kang magsabi sa iyong mga, pwedeng accountability partners or kasama mo sa discipleship group or kasama mo sa church. Yun lalong dapat kang lumapit sa kanila at i-share mo sa kanila yung iyong pinagdadaanan. Ang nangyari kasi, marami humiwalay, ina-isolate yung sarili. Hindi nila alam, pag ina-isolate mo yung sarili, lalo kang mapapahamak, no? Tingnan nyo itong picture na ito, no? Ito yung this is a pack of wolves. Etong mga ito, kapag nag-hunting yan, hindi nila ma-hunting yung mga magkakasama eh. Yung mga bison or buffalo or kung ano man na hinahunting nila. Pag magkakasama, hindi sila makakuha ng pagkain dun sa herd. Ang ginagawa nila, i-divide nila yon. Kailangan merong isang maligaw dyan. Parang ganito po yan eh. Pag nag-hunting sila, divide and conquer. So, kailangan merong isang parte ng herd o ng flock maligaw. Tapos pag naligaw na yon, yung naliligaw na yun, yung na-isolate na yon, yun yung talagang lalapain nila. No? Sa church po, ganun din eh. We are stronger together. Kaya kapag nagka-problema ka, huwag kang hiwalay. Mas lalo kang didikit sa iyong kapwa mananampalataya kasi ibinigay yan ng Diyos sa iyo para diyan ka lumago, diyan ka tumibay. At pag nagka-problema ka, huwag kang hihiwalay, no? Mas lalo kang kaya sa loob ng church diyan nagkakaroon ng palakasan. Pag humiwalay ka, ang mangyayari makikibaka ka ng mag-isa. Lalabanan mo yung mga problema ng mag-isa. Yung mga personal issues mo, you will deal with it alone. Kaya hindi po tayo nakikibaka mag-isa. Kasama po natin yung mga kapatiran natin sa iglesia. So tandaan po natin, no, our growth is both personal and communal. We learn more when we teach one another kasi yung sinasabi rito, no, teaching and admonishing one another in all wisdom. And number 3 po, isolation is a devil's trap. Yung i-isolate mo yung sarili mo, trap yan ng kaaway. Mas lalo kang mapapahamak dyan. So bilang application, number 1,
Do not be a fault finder. Yung church natin, minsan lumalayo tayo kasi ang dami natin nakikitang mali. Pero wag po tayong maging tao na we find pleasure in finding fault. Sabi nga ni Charles Spurgeon, paalalahanan tayo ni Charles Spurgeon, napakaganda ng sinabi niya. Sabi niya, the church is not perfect, but woe to the man who finds pleasure in pointing out her imperfections. Christ loved His church, and let us do the same. Napakaganda pong paalala, no? Hindi perfect yung church. Kaya yung isang tao na nagagalak na maghanap ng mali doon sa church niya, woe unto him, sabi ni Charles Spurgeon. Christ loved His church, and let us do the same. Mahalin po natin yung ating church na kinabibilangan. So, do not be a fault finder. Number 2, grow by learning and teaching. Mas mabilis pong lumago kapag natututo tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng gathering, umaattend tayo sa mga gathering, at nagkakaroon tayo ng chance na makapag-share din. When we teach other people, when we admonish, rebuke, or advise other people with God's wisdom from the Bible, mas lalo po tayong lumalago. Wag lang po tayo magpapaka-epokrito, na advice ka ng advice, yung sarili mong advice, di mo naman sinasabuhay. O kaya turo ka ng turo, yung tinuturo mo naman, di mo naman sinasabuhay. Paging ipokrito naman yun. So, grow by learning and teaching. Lahat po tayo kapag nagtuturo, tinatamaan rin tayo ng tinuturo natin, no? So, ibang klaseng pagka-ipokrito naman yun na sasabihin mong nagtuturo ka pero hindi ka tinatamaan ng sarili mo. Lahat po tayo salita po ng Diyos yan, no? Kailangan umamin tayo na para rin sa akin yan. Hindi lang to para sa inyo, para rin sa akin to. So, whenever I teach, tandaan niyo mga kapatid, no? Nagtuturo ako, yan yung gift na binigay sa akin ng Panginoon. Pero hindi ko to tinuturo sa iba, tinuturo ko rin to sa aking sarili. I don't preach the gospel to other people only. I also preach the gospel to myself. So, grow by learning and teaching. And number 3 po, never isolate yourself. Wag po nating i-isolate yung ating sarili. Pag nagka-problema ka, sasabihin mo, magmumukmuk ko. Ginawa ko na to in the past Lalo lang ako napahamak, no? Pag dati, no, nagkaka-problema ako, umiiwalay ako sa mga kapatiran, mas lalo ako napapahamak. Kaya sinasabi ko na sa inyo, no? Don't isolate yourself. Never. Nagka-problema ka, may mga issues ka na pinagdadaanan, pwedeng family problems, financial, or whatever, or kasalanang nagagawa, huwag po nating i-isolate yung ating sarili. At never ever nating sasabihin, kung meron man tayong nakitang mali sa isang church, never nating sasabihin na, I don't need the church. Kayabangan po yun, kahambugan yun. Kasi ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag ng kanyang iglesia. At pag sinabi natin hindi natin kailangan ng church at pwede na akong sumamba lang sa sarili kong tahanan, manalangin, mag-pray, me and my Bible only, kayabangan po yun. Paano natin sinabing hindi natin kailangan yung isang institusyon or isang samahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Remember that. Never isolate yourself. Now, para naman po sa ating discussion, why is it dangerous to separate yourself or ourselves from the flock whenever we have problems? Tandaan po natin, tayo po ay kawan ng ating Panginoong Jesucristo. Tupa niya. Bakit mapanganib na ihiwalay mo yung sarili mo kapag nagkakaroon ka ng mga problema? Or mga pagsubok or mga issues. Sagutin po natin niya sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Father, thank you because Jesus founded the church. Jesus loved the church. So teach me to love my fellow believers as well. Di ba? Minahal ng Panginoong Jesucristo yung kanyang church, the people of God. Ba't hindi din natin mahalin, no? Hindi, tayo nga minahal ng Panginoong Jesucristo, sobrang makasalanan natin Kaya pwede rin nating mahalin at dapat rin nating mahalin yung ating kapwa mananampalataya. They are not perfect, Lord. I am not perfect. Maganda sinasabi talaga natin sa Panginoon, Lord, I'm not perfect.
All of us are in the process of transformation. Forgive me because sometimes I'm a fault finder. Forgive me, Lord. The church where I belong is your gift to me. Kahit imperfect, Lord, kahit imperfect yung church ko, gift mo sa akin yun, Lord. Thank you. Help me grow in my relationship with you as I journey with my brothers and sisters. Rebuke me whenever I tend to isolate myself. In Jesus' name. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At salamat po kay Ma'am Jenna na katuwang natin sa devotion natin na ito. Salamat po sa inyo, Ma'am Jenna. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. Pagpalain ka ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. Dito sa ating daily devotion.